Tumigil ang pagtibok ng puso ng tatay ko ng 4:70 ng hapon noong araw ng Miyerkules. Pagsapit ng uwato, 30 ng gabi ring iyon. Pinalitan na ng asawa niya ang mga kandado sa pintuan sa harap. Nakatayo siya sa pasilyo nang bumaba ako dala ang aking malaking bag, at sinabi niya ang pangungusap na malamang ay kinabisan niya na simula nang tumawag ang ospital. Akin na ang bahay na ito ngayon. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. May dala akong malaking bag na bitbit, isang laptop, at isang set ng mga susi sa isang gusali na hindi niya alam na umiiral pala. Isinara ko ang zipper ng bag ko at nilagpasan siya ng walang imik. Wala siyang kaide-ideya kung ano ang ginawa niya. Noong Miyerkules bago mamatay ang tatay ko, nagmaneho ako ng 40 minuto papunta sa bahay niya para maghapunan, tulad ng ginagawa ko linggo-linggo. Nagluto si Lorna ng kaldereta. Palagi siyang nagluluto ng kaldereta tuwing Miyerkules. At palagi siyang nag-aayos ng 3 plato sa hapagkainan. Kailanman ay hindi kasama ang para sa akin. Hindi na ako nagsasalita tungkol doon. 6 na taon na ang nakalipas mula nang tumigil akong magreklamo tungkol dito. Papasok ako sa gilid na pinto. Kukunin ko ang plato ko sa kabinet. Ipapatong ito sa kanto ng lamesa, kung saan mas maikli ang sapin sa pinggan kumpara sa iba, at kakainin ko kung anuman ang niluto ni Lorna. Napakapamilyar na ng rutinaryong ito kaya hindi ko na ito kailangang isipin pa. Nakaupo ang tatay ko sa dati niyang upuan nang pumasok ako. Tila mas pumayat siya kaysa sa natatandaan ko. Ang balat niya ay kasing kulay na ng lumang dyaryo. At nanginginig ang mga kamay niya kapag hinahawakan niya ang kanyang tinidor. Ilang buwan na siyang bumabagsak ang katawan at palaging sinasabi ni Lorna na dahil daw iyon sa walang gana sa pagkain. Pero nakuha ko ang mga talaang medikal niya sa sistema ng ospital. Alam kong sa puso niya ang problema. Si Carla ay nag-i-scroll sa phone niya sa tapat niya. Nakaurong ang upuan mula sa lamesa, nakataas ang isang tuhod. 24 na taong gulang na siya at nakatira pa rin sa bahay, na tinawag ni Lorna na pagiging praktikal, at tinawag ko namang walang kwenta dahil hindi ko naman iyon buhay. May itinanong ang tatay ko sa akin, sa kalagitnaan ng pagkain. Ibinaba niya ang kanyang tinidor at sinabing, "Naayos mo na ba ang mga papeles para doon sa gusali?" Pinutol agad ni Lorna ang sasabihin ko bago pa ako makasagot. "Diego, wag sa hapagkainan. Pinag-uusapan natin ang pagpapaayos ng bahay." Tumingin siya sa akin. Tumingin ako sa kanya. Kinuha niyang muli ang kanyang tinidor. Pagkatapos maghapunan, hinugasan ko ang mga plato. Ako palagi ang naghuhugas ng mga plato. Sa ibabaw ng cabinet sa tabi ng lababo, may isang salansan ng mga sulat. Ang bayarin sa Meralco, isang letter mula sa insurance, at isang sulat mula sa isang tanggapan ng mga abogado na nakapangalan kay Diego Ignacio. Hindi pa bukas ang sobre. Mabilis na winalis ni Lorna ang buong salansan papasok sa isang kahon bago ko pa mabasa ang tirahan ng nagpadala. "Mga basura lang," sabi niya. Pinunasan ko ang mga kamay ko sa tuwalya at nagmaneho pa uwi. Ang amoy ng ginisa mula sa kawali ay nanatili sa jacket ko sa buong biyahe ko pa uwi. Ibinaba ko ang bintana pagdating sa malaking highway at hinayaan ang malamig na hangin na tanggalin ang amoy. Iyon ang huling Miyerkules na kumain ako sa bahay na iyon. Namatay ang nanay ko noong 10 taong gulang ako. Elena ang pangalan niya. May itim na buhok at tahimik na tawa. At may paraan ng pagtutupi ng mga damit na para bang iba ang iniisip niya habang ginagawa iyon. Mas natatandaan ko ang paglalaba kaysa sa burol niya. Nang mawala siya, hindi alam ng tatay ko kung ano ang gagawin sa isang 10 taong gulang na batang babae na umiiyak sa banyo gabi-gabi. Hindi siya ginawa para sa mga usapan tungkol sa damdamin. Ginawa siya para sa mga malalapad na spreadsheet at pagbibilang, at sa partikular na uri ng pananahimik na daladala ng mga lalaking galing sa probinsya na parang pangalawang balat nila. Kaya ginawa niya ang kaisa-isang bagay na alam niyang gawin. Tinuruan niya ako sa matematika. Tuwing Sabado ng umaga, isinasakay niya ako sa kanyang lumang pickup truck, yung may mga upuang tela na amoy balat kahit hindi naman talaga balat, at tumitingin kami ng mga bahay. Hindi para bumili, para lang tumingin. Ihihinto niya ang sasakyan sa harap ng isang lupa na may nakapaskil na ipinagbibili at sasabihin, "Magkano kaya ang halaga nito?" Huhulaan ko. Itatama niya ako.
Tapos ipaliliwanag niya kung bakit. Laki ng metro kwadrado, laki ng lote, mga bentahan sa paligid, interes sa bangko, at kung paano bumababa ang presyo ng bahay na bahain kapag tag-ulan. Hindi ko naiintindihan ang kalahati nito, pero naiintindihan ko na kinakausap niya ako at sapat na iyon. Pagsapit ko ng 12 taong gulang, kaya ko nang magbasa ng ulat ng utang sa bahay nang mas mabilis kaysa sa karamihan ng mga matatanda. Kaya ko nang hulaan ang amilyar mula sa isang litrato ng bahay na ibinebenta. Kaya ko nang sabihin kung sobrang mahal ng isang bahay base sa kung paano inilalarawan ng ahente ang subdibisyon. Hindi pera ang solusyon sa lahat ng bagay, sabi ng tatay ko isang Sabado, habang nakahinto sa harap ng isang 2 palapag na bahay na may bitak-bitak na daanan ng sasakyan. Pero naayos nito ang maraming bagay na pinagkukunwari ng mga tao na walang kinalaman sa pera. Nang taon ding iyon, pinakasalan niya si Lorna. Pumasok siya sa bahay kasama ang isang 2 taong gulang na anak na nagngangalang Carla at may ngiting bumalot sa bawat kwarto na parang bagong pintura. Iniba niya ang ayos ng kusina. Bumili siya ng mga bagong kurtina. Nagluto siya ng kaldereta tuwing Miyerkules at banana cake tuwing Linggo, at tinawag niya ang tatay ko na mahal sa isang boses na parang matagal na niyang pinapraktis. Gusto ko siyang magustuhan. Sinubukan ko, pero sa loob ng 6 na buwan, ang kwarto ko ay napinturahan na ng rosas at tinawag ng silid laruan ni Carla, at natutulog na ako sa pinakamaliit na kwarto sa bahay, yung katabi ng garahe, na amoy langis ng sasakyan at malamig na semento. Sabi ng tatay ko, dumaan sa hirap si Lorna noon. Habaan mo ang pasensya mo. 12 taong gulang ako. Nagpasensya ako. Hindi masamang tao si Lorna, tulad ng mga masasamang tao sa pelikula. Hindi siya sumisigaw o nagbabato ng mga gamit o nagkukulong sa akin sa kabinet. Mas malala pa siya roon. Siya ay masistematika. Sa loob ng 2 taon mula nang lumipat siya, naayos niya ang bawat kwarto sa bahay para umikot kay Carla. Ang mga litrato ng pamilya sa ibabaw ng TV ay iniba ng pwesto. Una, ilang litrato ni Elena ang inilipat sa pasilyo, tapos sa itaas ng hagdan, tapos sa isang kahon sa bodega na may markang lumang mga kuwadro. Pinalitan ito ni Lorna ng mga litrato nila sa estudyo kasama sina Diego at Carla. Sa isa sa mga iyon, na kinuhanan sa isang pagkuha ng litrato sa mall, silang tatlo ay may magkakaparehong asul na damit. Wala ako sa litrato. Siya rin ang kumontrol sa pera, hindi sa paraang madrama. Nagtago siya ng spreadsheet sa bahay, bawat pagbili ng grocery, bawat resibo ng gasolina, bawat binabayaran buwan-buwan. Inililista niya at ipinapakita sa tatay ko tuwing unang araw ng buwan. Tinawag niya itong aming pagsusuri ng budget ng pamilya. Nang tanungin ko ang tatay ko tungkol doon, sinabi niya na nakaranas daw ng matinding hirap sa pera si Lorna sa una niyang asawa. Iniwan siya ng dating asawa niya ng walang-wala. Walang ipon, walang sasakyan, walang kasaysayan sa pangungutang. Ang takot na mangyari iyon muli ang nag-udyok sa kanya na kontrolin ang bawat pisong pumapasok sa bahay. Naintindihan ko ang lohika. Naawa pa nga ako sa kanya ng ilang sandali. Pero may hangganan ng awa kapag ginagamit ito ng taong binibigyan mo nito para bigyang katwiran ang pagtulak sa iyo ng palayo mula sa sarili mong pamilya. Pagsapit ko ng 14, ang kwarto ko na ang pinakamaliit sa bahay at ang pangalan ko ang nakalimutang isulat ni Lorna sa mga card para sa Pasko. Ipinapadala niya ang mga ito tuwing Disyembre. Ang pamilya Ignacio sa harap, isang litrato nilang tatlo sa likod. Nang magtanong ang kapitbahay naming si Mang Nestor kung bakit wala ako sa litrato, tumawa si Lorna at sinabing, "Naku, masyadong busy sa school si Pia. Wala na siyang time para sa mga pictures." Nakatayo ako mismo roon. Hindi ako abala. Nasa bahay lang ako buong hapon. Narinig ng tatay ko ang usapan. Tumingin siya sa akin mula sa kabilang banda ng kusina, at sa isang saglit akala ko may sasabihin siya. Ibinuka niya ang bibig niya. Kinuha niya ang kape niya at naglakad papunta sa garahe. Noong tag-init ng mag-16 na taon ako, ipinagmaneho ako ng tatay ko papunta sa opisina niya isang Sabado ng umaga. Isinara niya ang pinto. Pinaupo ako sa tapat ng mesa niya at binuksan ang isang folder na may pangalan ko. "Sinimulan ko ito para sa iyo 2 taon na ang nakalipas," sabi niya.
250,000 piso sa isang investment fund. Nakapangalan ito sa iyo. Tiningnan ko ang katibayan. Ang balanse ay lumago na sa 310,000 piso. Hindi ko pa lubusang naiintindihan ang compound interest noon, pero naiintindihan ko ang bigat ng ginagawa niya. Bumubuo siya ng isang bagay para sa akin na hindi maaabot ni Lorna. "Huwag mong babanggitin ito kay Lorna," sabi niya. Itinaas niya ang kamay niya bago pa ako makasagot. Hindi dahil isa itong sikreto, kundi dahil mag-aalala siya. Nag-aalala siya sa lahat ng bagay na hindi niya kayang ilagay sa listahan niya sa computer. Tinuruan niya akong magbasa ng mga ulat tuwing 3 buwan. Ipinakita niya sa akin kung paano suriin ang takbo ng pondo laban sa kalagayan ng merkado. Inabutan niya ako ng isang calculator, isang mumurahin, yung may bitak sa plastic at mga pindutang bumabaon, at sinabing, "Itago mo ito, ikaw ang magkwenta." Palagi. Tinago ko ito. Nasa akin pa rin ito hanggang ngayon. Sa sumunod na 2 taon, dinagdagan ng tatay ko ang pondo kapag kaya niya. Hindi kalakihan. Ilang daan dito, 1,000 roon. Nagsimula rin siyang magkwento tungkol sa isang gusaling may bahagi siyang pagmamay-ari, isang gusaling pangnegosyo sa Makati, 6 na palapag, halos pawang mga opisina. Bumili siya roon noong magulo pa ang lugar at mababa pa ang presyo. "Balang araw, magiging sa iyo ito," sabi niya, sa paraang sinasabi ng ibang mga tatay na, "Balang araw, magiging sa iyo ang sasakyang ito." Tumango ako. Hindi na ako nagtanong. Natutunan ko na noon na kapag binigyan ako ng tatay ko ng isang bagay, ang pinakamagandang gawin ay tumahimik at ingatan ito. Umuugong ang ilaw sa mesa. Tumutunog ang maliit na calculator sa ilalim ng hinlalaki ko. Sa labas, sa bintana ng opisina, naririnig ko ang ugong ng makina mula sa 2 bahay ang layo, at ang mahinang static ng radyo na palaging nakatono sa balita tungkol sa ekonomiya ng tatay ko. 6 na taon ang lumipas, nagtapos ako ng may pinakamataas na karangalan sa kursong accountancy. Ang pondo na sinimulan ng tatay ko sa 250,000 piso ay lumago na sa 3,100,000 piso. At ang gusali sa Makati, yung sinabi niyang balang araw ay magiging akin, ay nakapangalan na sa akin. Inilipat niya ang mga unang bahagi noong 18 kaarawan ko. Hindi ko ito sinabi kahit kanino. Wala namang dapat sabihin. Matematika lang ang lahat. Umalis ako para magkolehiyo noong 18 taong gulang ako at hindi na bumalik. Hindi sa madramang paraan ng pag-alis. Walang dabog ng pinto. Walang iyakan ng paalam. Walang away sa labas. Nag-impake lang ako ng 2 maleta, isinakay sa segunda manong kotseng tinulungan akong bilhin ng tatay ko, at nagmaneho pa Maynila sa isang pamantasan na 4 na oras ang layo. Kumaway si Lorna mula sa bintana ng kusina. Si Carla, na 8 taong gulang noon, ay hindi man lang tumingin mula sa panonood ng telebisyon. Nangupahan ako sa isang apartment malapit sa paaralan. Isang buong silid na may isang bintanang nakaharap sa paradahan, isang bentilador na maingay sa gabi, at isang coffee maker para sa kape na nabili ko sa ukay-ukay sa halagang 350 piso. Napakasama ng lasa ng kape. Ininom ko ito tuwing umaga at naramdaman ko sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon na nakakahinga na ako. Nag-uusap kami ng tatay ko tuwing linggo. Tumatawag siya ng 9 ng umaga bago pa magising si Lorna, at gumugugol kami ng 20 minuto sa pag-uusap tungkol sa pondo, sa mga bahagi ng gusali, sa merkado. Hindi siya kailanman nagtanong tungkol sa mga klasiko. Hindi rin ako nagtanong tungkol kay Lorna. Iyon ang wika namin. Mga numero imbes na emosyon, kita imbes na paghingi ng tawad, at naging epektibo ito. Sa tuwing umuuwi ako para bumisita, may nagbabago sa bahay. May nakalatag na banig pansapin sa sahig, insenso sa bintana, at isang speaker na tumutugtog ng tunog ng dagat. Sa pangalawang taon, ang garahe ay inayos para maging silid gawaan ni Carla. Sa pangatlong taon, maging ang mga litrato sa pasilyo ay napalitan na. Wala na ni isang litrato ko ang makikita sa unang palapag ng bahay kung saan ako lumaki. Hindi kailanman nagtanong si Lorna kung ano ang trabaho ko. Hindi niya tinanong kung magkano ang kinikita ko.
Inakala niya base sa pagtingin niya sa jacket ko, sa sasakyan ko, sa sapatos ko, na nakakaraos lang ako. At walang sobra. Ang ideya na baka maganda ang takbo ng buhay ko ay hindi pumasok sa isip niya dahil para sa kanya, ako palagi ang taong walang halaga. Samantala, patuloy na inililipat ng tatay ko ang mga bahagi ng gusaling pangnegosyo sa pangalan ko. Pagsapit ko ng 28 taong gulang, pag-aari ko na ito ng buo, tumaas ang halaga ng pag-aari sa paraang hindi man lang niya inaasahan. Umunlad ang buong lugar. Nagbabayad ang mga umuupa base sa mataas na presyo sa merkado. Mas malaki pa ang halaga ng gusali kaysa sa pinagsama-samang halaga ng lahat ng bahay sa kalye namin. Ginawang silid ehersisyo ni Lorna ang dati kong kwarto sa mismong buwan na pinirmahan ko ang unang kontrata ko sa pag-upa. Hindi ko ito binanggit. Hindi rin siya nagsalita. Nasuri na may malalang sakit sa puso ang tatay ko noong buwan ng Abril nang magtatatlumpu at 2 taong gulang ako. Sabi ng mga doktor, pwede pa itong makontrol. Kakailanganin daw ng gamot, pagbabantay, at pahinga. Hindi nila sinabi na kakailanganin pa ng permiso ni Lorna para makabisita, pero iyon ang nangyari. Sa unang pagkakataon na tumawag ako para bumisita, sinagot ni Lorna ang telepono sa bahay at sinabing nagpapahinga siya. Bawal daw mapagod ang isip, sabi ng doktor. Sa pangalawang pagkakataon, sinabi niya, ayaw muna ni Diego ng bisita ngayon. Ako na ang bahala sa lahat. Sa pangatlong pagkakataon, nagmaneho ako papunta sa bahay nang walang pasabi. Sinalubong ako ni Lorna sa pinto at sinabing, Pia, alam kong nag-aalala ka, pero kailangan ng tatay mo ng katahimikan. Ang biglaan mong pagpunta ay hindi nakakatulong. Isinara niya ang pinto. Tumayo ako sa balkonahe ng 2 minuto, tapos naglakad pabalik sa kotse ko. Tinawagan ko si Tita Minda ng gabing iyon. Si Minda ang nakababatang kapatid ng tatay ko, 70 taong gulang, matalas mag-isip, at ang kaisa-isang tao sa pamilya na hindi kailanman nauto sa kaldereta ni Lorna. Matagal nang basang-basa ni Minda ang ugali niya. Sinasabi ni Lorna sa pamilya na masyado ka raw abala sa trabaho para bumisita, sabi ni Minda. Sinabi niya sa mga kasamahan sa simbahan na ilang linggo ka na raw, hindi tumatawag. 14 na akong tumawag sa nakaraang buwan. Sabi ko, alam kong tumawag ka. Alam ko rin na napapirma niya si Diego ng power of attorney noong nakaraang Martes. Nasa mga kwenta sa bangko na niya ngayon ang pangalan niya. Nakatayo ako sa apartment ko. Hawak ang telepono sa isang kamay. At naramdaman kong tila gumuho ang sahig. Hindi dahil sa pera. Hiwalay at hindi magagalaw ang mga ari-arian ko. Kundi dahil pamilyar na ako sa nakasanayang gawin na ito. Hindi lang pag-aalaga kay Diego ang ginagawa ni Lorna. Kinokontrol niya kung sino ang nakakalapit. Kinokontrol niya kung sino ang makakakita sa kanya. At masyadong may sakit ang tatay ko para makita iyon. 3 linggo ang lumipas, inatake sa utak sa pangalawang pagkakataon ang tatay ko. Tinawagan ni Lorna ang pamilya, si Minda, ang mga pinsan, ang mga kapitbahay, ang grupo sa simbahan. Nag-organisa siya ng mga sasakyan, nagpadala ng mga ulam, at gumawa ng schedule sa ospital. Hindi niya ako tinawagan. Nalaman ko lang mula sa isang nurse sa ospital na nakilala ang apelyido ko sa sistema at tinawagan ang numero para sa oras ng sakuna na nakarehistro, ang cellphone ko, na inilista ng tatay ko maraming taon na ang nakalipas bago pa magkaroon ng pagkakataon si Lorna na palitan ito. Namatay siya ng Miyerkules. Siyempre, Miyerkules. Tumawag sa akin ng ospital ng 4:00 ng hapon. Isang nurse na nagngangalang Dalia, kalmado at sanay na, ang nagsabi sa akin na inatake sa puso sa pangatlong pagkakataon si Diego Ignacio at hindi na nakaligtas. Sinabi niya ito sa isang pantay na boses na nangangahulugang marami ng beses niya itong ginawa. Tinanong niya kung kailangan ko ba ng oras. Sabi ko, hindi. Sabi ko, salamat. Sabi ko, pupunta ako dyan mamayang gabi. 3 oras akong nagmaneho sa dilim. Hindi ko binuksan ang radyo. Hindi ako umiyak. Inisip ko ang huling beses kong nakita ang tatay ko. 6 na linggo na ang nakalipas. Mula sa bintana ng kusina, habang hinahatid ako ni Lorna, pabalik sa kotse. Nakaupo siya sa lamesa at nakatingin sa akin. At itinaas niya ang isang kamay. Hindi kaway,
Itinaas lang niya ang palad niya at pinanatili ito roon hanggang sa makaalis ako sa daanan. Hindi ako pinayagang pumasok ng araw na iyon. Nang dumating ako sa bahay, may mga sasakyan sa labas, mga kapitbahay, ilang mga pinsan. Nakabukas ang ilaw sa balkonahe at mula sa bintana sa harap. Nakita ko si Lorna sa kusina na nag-aayos ng mga puting krisantemo sa isang florera. Nakasuot siya ng itim na blusa at nakapusod ang buhok niya. Mukha siyang isang babae na matagal nang inaasahan ang araw na ito. Pumasok ako sa pinto sa gilid, ang dati kong dinadaanan. Sa itaas, sa silid ehersisyo, ang dati kong kwarto, nakalatag pa rin ang banig pansapin at naroon ang insenso sa bintana. Ibinaba ko ang malaking bag ko sa banig at umupo sa sahig. Dumating si Lorna sa pintuan sa loob ng 5 minuto. Nakatayo siya habang nakahawak ang dalawang kamay sa hamba ng pinto, hinaharangan ang ilaw mula sa pasilyo. Hindi ka dito matutulog, sabi niya. Akin na ang bahay na ito ngayon. Iyon ang gusto ng tatay mo na mangyari. Tiningnan ko ang banig, ang insenso, ang Bluetooth speaker. Matagal nang hindi akin ang alinman dito. Sige, sabi ko. Kinuha ko ang bag ko, naglakad pababa, at nalagpasan si Carla sa hagdan. Nakatayo siya sa pangatlong hakbang paitaas, yakap-yakap ang telepono sa dibdib niya. Hindi siya nagsalita. Tiningnan niya ako sa paraang pagtingin mo sa isang taong paalis ng gusali na alam mong hindi na babalik. Nagmaneho ako sa isang maliit na panuluyan. 4 kilometro ang layo sa highway. Umupo ako sa loob ng kotse ng 20 minuto bago ako pumasok. Nasa bulsa ng jacket ko ang susi sa gusali sa Makati. Nararamdaman ko ang gilid nito sa loob. Pwede ko sanang sabihin sa kanya. Doon mismo, sa pasilyong iyon. Pwede ko sanang sabihin na may-ari ako ng gusali na mas malaki pa ang halaga kaysa sa lahat ng bahay sa kalyeng iyon na pinagsama-sama. Pero may mga katotohanang mas malaki ang halaga kapag dumating sa tamang oras. Ginawa ang burol sa isang maliit na simbahan sa San Isidro, yung may bintanang may kulay na salamin ng isang pastol simula pa noong 1987 na hindi na kailanman napaayos. Dito nagsisimba ang tatay ko tuwing Pasko at mahal na araw, at sinigurado ni Lorna na nakalagay ang pangalan niya bilang minamahal na asawa sa pangalawang linya sa ilalim ng pangalan niya sa palatuntunan. Maaga akong dumating. Nakaupo na sina Lorna at Carla sa unang hilera sa harap, nasa gitna. Magkadikit ang mga balikat. Nakasuot si Lorna ng itim na bestida at mga hikaw na perlas. Nakasuot si Carla ng bagong itim na palda na ngayon ko lang nakita. Mukha silang nag-usap kagabi kung ano ang isusuot na malamang ginawa nga nila. May 3 upuan sa hilera para sa pamilya. 3. Umupo ako sa pangatlong hilera sa pagitan ng isang babaeng hindi ko kilala at ng isang bakanteng pwesto. Tumutunog ang upuan. Amoy pasilyuhan ng ospital ang mga bulaklak sa altar. Dumating si Minda 5 minuto bago magsimula. Naglakad siya ng dire-diretso lagpas sa unang hilera. Lagpas sa mga hikaw ni Lorna at bagong palda ni Carla. At umupo sa tabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko at ipinatong ito sa tuhod niya nang walang salita. Tapos lumapit siya at bumulong. Inihanda ni Diego ang lahat. Magtiwala ka sa akin. Tumango ako. Hindi na ako nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Nararamdaman ko ang pagdating nito, tulad ng pag-iba ng pakiramdam ng hangin bago magbago ang kulay ng langit. Nagsalita ang pari. 2 kapitbahay ang nagbigay ng maikling mensahe. Tinawag ng isa sa kanila ang tatay ko na isang tahimik na tao na nagpakita ng pagmamahal sa gawa, hindi sa salita. Muntik na akong mapangiti doon. Pagkatapos, sa paradahan ng simbahan, nilapitan ako ng isang kapitbahay na nagngangalang Mang Emilio. May hawak siyang baso ng kape mula sa bulwagan at mukha siyang naguguluhan. Pia, bakit hindi ka nakaupo kasama ng pamilya? 3 lang po ang upuan, sabi ko. Napakurap siya. Tumingin siya kay Lorna, na tumatanggap ng mga pakikiramay malapit sa karon ng patay. Hawak ang dibdib niya. At lumingon siya pabalik sa akin. At wala na siyang sinabi. Nagbigay ng anunsyo si Lorna. Bago pa man umalis ang mga sasakyan, tumayo siya sa hagdan ng simbahan sa kanyang itim na bestida. Inaalalayan ni Carla. At kinausap ang mga tao.
Naging napakalinaw ni Diego, sabi niya. Ang bahay ay ang tahanan ng aming pamilya. Mananatili kami ni Carla roon, tulad ng lagi niyang nais. Hindi siya tumingin sa akin nang sabihin niya iyon. Hindi niya kailangan. Ang hindi niya inianunsyo ay ang pulong kasama ang abogado para sa estate na nakatakda sa susunod na Huwebes. Sinimulan ni Lorna ang kanyang pag-iimbentaryo kinaumagahan pagkatapos ng libing. Tumawag siya ng real estate appraiser, isang lalaking nagngangalang Gerardo na nakasalaming parisukat at may dalang ipitan ng papel. Naglakad siya sa bawat kwarto, sinukat ang kusina, binuksan ang kisame at tinuktok ang mga pader gamit ang kamao. Sinabi niya kay Lorna na ang halaga ng bahay ay nasa 19,000 piso. Isinulat ni Lorna ang numero sa likod ng isang sobre at sinalungguhitan ito ng 2 beses. Sumunod, pumunta siya sa bangko. Ipinakita niya ang katibayan ng pagkamatay ni Diego at humingi ng listahan ng lahat ng kuwenta sa bangko. Binuksan ng kahera ang joint account, miling ₱1. Sumimangot si Lorna. Kumita ng malaking sweldo si Diego sa loob ng 30 taon. Nasaan ang natitira? Inutusan niya ang kahera na hanapin ang iba pang kuwenta. Personal savings account, mga investment account, kahit ano sa ilalim ng pangalang Diego Ignacio. Nag-type ang kahera, naghanap, at umiling. Ito lang po ang kaisa-isang impukan sa ilalim ng pangalang iyon dito sa aming sangay. Umuwi si Lorna at umupo sa lamesa sa kusina. Pumasok si Carla at nagsali ng orange juice. Nahanap mo ba ang lahat? Tanong ni Carla. 19 na milyon para sa bahay. 7 milyon sa impukan. Yun na yon? Ibinaba ni Carla ang baso. Hindi yan tama. Hindi ba't sinabi mong may gusali siya o ano ba sa sentro ng lungsod? Napatingala si Lorna. Gusali? Lagi niyang tinatanong si Pia tungkol sa isang dokumento ng gusali tuwing Miyerkules. Lagi mong iniiba ang usapan. Nanigas ang mukha ni Lorna. Tahimik sa kusina, bukod sa ugong ng frigider at tulo ng gripo na 1 taon na niyang gustong ipaayos. Anong gusali? Sabi ni Lorna. Nagkibit balikat si Carla. Hindi ko alam. Narinig ko lang na binanggit niya. Kinuha ni Lorna ang telepono niya at tumawag sa opisina ng abogado. Iginigiit niya na paagahin ang pulong. Sabi ng tagatanggap ng tawag, ang pinakamaagang bakante ay Huwebes pa rin. Kukunin na raw iyon ni Lorna. Binaba niya ang telepono at nakaupo lang sa kusina ng matagal. Lumamig na ang kape sa baso niya. Ang ibinigay na numero ng real estate appraiser, 19,000 piso, ay nasa likod pa rin ng sobre. Nakasalungguhit ng 2 beses. Inasahan niya na mas malaki. Inasahan niya na napakalaki nito. At sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang tatay ko, hindi ako ang taong nakakaramdam ng takot sa pamilya. Nanatili ako sa Luzon Motel ng 5 gabi. Ang kwarto ay 1,500 piso isang gabi, nakalubog na ang gitna ng kama, at ang kurtina sa paliguan ay may mantsa ng amag na mukhang hugis isla ng Palawan. Ayos lang iyon. Nakatulog na ako sa mas malalang lugar noong kolehiyo. Tuwing umaga, gumigising ako bago mag-6 at nakahiga lang sa dilim habang nakatingin sa kisame. Ang ilaw na neon sa labas ng bintana, may bakante, laging may bakante, ay nagbibigay ng rosas na ilaw sa kurtina na nagbabago sa tuwing may dumadaang truck sa highway. Sa mga oras na iyon, hindi ko iniisip ang pera. Iniisip ko ang tatay ko, ang pagmamaneho namin tuwing Sabado, ang maliit na calculator, ang pagtaas niya ng kamay sa bintana sa kusina. Noong huling beses ko siyang nakita, hindi ko makaway ng paalam. Nakataas lang ito ng tahimik. Hindi alintana ng pighati kung gaano kalaki ang pera mo. Dumarating ito ng 3:00 ng madaling araw sa isang kwarto, sa panuluyan na amoy pampaputi, at uupo ito sa gilid ng kama at maghihintay. Sa pangatlong umaga, tinawagan ko ang abogado ko, si Attorney Mateo Hernando. Siya ay 46 na taong gulang na abogado para sa proteksyon ng ari-arian at pamana na nagsasalita ng buong talata at may suot na kurbata na palaging medyo tabingi. Kinuha ko ang serbisyo niya 2 taon na ang nakalipas ng una kong mapansin na pumupwesto na si Lorna sa mga pera ng tatay ko. Kailangan kong kumpirmahin kung bago pa rin ang lahat, sabi ko. Kinuha ni Mateo ang mga papeles. Binasa niya ang listahan sa akin.
Ang 6 na palapag na gusaling pangnegosyo sa Makati, 100% na nakapangalan sa iyo, inilipat ng unti-unti sa pagitan ng 2008 at 2020 ang pondo sa pamumuhunan na nagkakahalaga ngayon ng 210,000 piso. Ang pangalawang talaan ng mga ari-arian na nakakalat sa 8 ari-arian sa 3 probinsya na umaabot ng 290,000 piso, nakareserbang salapi at mga impukan sa pamumuhunan bilang pambuo sa balanse. Ang kabuuang halaga sa ilalim ng pangalan mo, mula ng araw na mamatay si Diego, humigit kumulang 1.4 bilyong piso, sabi ni Mateo. Wala rito ang bahagi ng kanyang iiwanang ari-arian sa pamilya. Walang kinalaman dito ang pagsusuri ng korte para sa estate. Wala rito ang pwede pang angkinin ni Lorna. Alam ko, sabi ko, kailangan ko lang marinig na sabihin mo. Naghihintay ka ba na umalma siya? Mula kay Lorna. Oo, hindi siya mananalo. Alam ko rin yan. Pinatay ko ang tawag at umupo sa gilid ng kama ng panuluyan. Sa labas, may isang truck na nagmenor ng bilis sa highway. At ang rosas na ilaw na neon ay kumislap bago naging diretso ang ilaw. Hindi ako iniwanan ng pera ng tatay ko. Iniwan niya sa akin ang mga ugat. Pinalago ko ang natitira. Binuksan ko ang computer ko ng gabing iyon at sinuri ang talaan ng pamumuhunan gaya ng ginagawa ko tuwing 3 buwan. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil ito na lang ang natitirang ritual ko na para bang kinakausap ko pa rin ang tatay ko. Ang gusaling pangnegosyo ang pinakapundasyon. 6 na palapag, 32 umuupa. Laging puno sa pangatlong magkakasunod na taon. Binili ng tatay ko ang mga unang bahagi noong pang-industriya pa lang iyon at ang pinakamalapit na kainan ay isang bilihan ng pares mula sa isang lumang jeepney na ginawang food truck. Ipinapadaan niya ako roon tuwing Sabado at sasabihin, balang araw, magmamahal ang buong blocking ito. Tama siya. Ang gusali pa lang ay nagkakahalaga na ng humigit kumulang 900,000 piso. Ang numerong iyon ay hindi man lang maiisip noon nang una siyang bumili roon. Pero ang 25 taon ng pagtaas ng halaga, pag-unlad ng lugar, at ang taas ng upa sa mga negosyo ay nagawa ang palaging nagagawa ng mga numero kapag hinayaan mo itong lumago ng matagal. Ang pondo sa pamumuhunan, yung sinimulan niya sa 250,000 piso noong 16 na taong gulang ako, ay lumago sa 210,000 piso. Ang karamihan ng paglagong iyon ay tumutubong kita, ibinalik na dibidendo, at ang sariling hulog ko mula sa sweldo ko sa pagdaan ng mga taon. Ang tatay ko ang nagtanim ng unang buto. Dinidiligan ko ito buwan-buwan gaya ng itinuro niya. Andyan din ang mga pangalawang ari-arian. Puhunan sa 8 mas maliliit na gusaling pangnegosyo sa 3 probinsya, binili mula sa kita ng pondo at ibinalik na kita mula sa mga pinapaupahan. 290,000 piso, walang sobrang gara, walang sugal sa negosyo, isang nakakabagot, matiyaga, at pangmatagalang pag-iipon lang. Ang uri ng yaman na hindi makikita sa sapatos o bag ng isang tao. 1.4 bilyong piso sa ilalim ng pangalang Pia Ignacio. Ni isang piso ay wala sa estate kay Diego Ignacio. Nakikipaglaban si Lorna para sa isang bahay na nagkakahalaga ng 19,000 piso. Nakikipaglaban siya para sa ipon na 7,000 piso. Nagpapalit siya ng mga kandado, nag-aayos ng mga krisantemo, at nagmememorya ng mga salita tungkol sa bahay ko, habang ang taong pinalayas niya ay may hawak na pamumuhunan na 50 beses ang laki kumpara sa bahay na desperado niyang makuha. Isinara ko ang computer. Madilim sa kwarto ng panuluyan, maliban sa asul na ilaw mula sa screen na nawawala sa kisame. Sa labas, pumasok ang isang sasakyan sa paradahan. Dumaan ang ilaw ng sasakyan sa kurtina at namatay. Hindi ko naramdaman ang pagiging panalo. Hindi ko naramdaman na tama ako. Nakaramdam ako ng pagod at namimiss ko ang tatay ko. At gusto ko siyang tawagan at sabihin ang mga numero gaya ng ginagawa ko tuwing 3 buwan sa loob ng 18 taon. Pero may mga tawag na hindi na pwedeng gawin. Tumawag si Lorna sa akin noong Lunes ng gabi. 4 na araw bago ang pagbasa ng Last Will and Testament. Iyon ang unang beses na tinawagan niya ang numero ko, simula ng gabing sabihin niya na kunin ko na ang mga gamit ko. Pia,
Matamis ang boses niya, kontrolado. Ang parehong boses na ginagamit niya kapag may bisita at kailangan niya akong utusan na ligpitin ang mga plato ng panghimagas. May itatanong sana ako sa iyo. Sige lang, ang tatay mo. May nabanggit ba siya tungkol sa isang gusali? Sa may Makati? Sabi kasi ni Carla binabanggit niya raw iyon minsan sa hapunan. Isang gusali? Sabi ko. Oo, isang uri ng gusaling pangnegosyo. Tinitingnan ko kasi ang mga papeles niya at wala akong makitang anumang tungkol doon. Tingin ko mas lilinaw ang lahat sa pagbasa natin sa Huwebes. Katahimikan. Tapos Pia, asawa niya ako sa loob ng 22 taon. Karapatan kong malaman kung ano ang mga ari-arian niya. Kung gayon, ipaliliwanag iyon ng abogado. Ayokong maghintay hanggang Huwebes. Gusto ko nang malaman ngayon. Naiintindihan ko. Sasabihin mo ba sa akin? Sa tingin ko sa Huwebes ang tamang oras. Ibinaba niya ang telepono. Tapos tumawag ulit. Hindi ko sinagot. Tumawag ulit siya. At inulit pa. 3 tawag sa loob ng 7 minuto. Ipinatong ko ang telepono nang nakataob sa mesa ng panuluyan at pinakinggan itong manginig laban sa kahoy. 3 maikling tunog sa bawat tawag bago ito tumigil. Kung nakaupo ka na sa harap ng isang taong tumatawag lang kapag may kailangan, alam mo na ang tono. Mas matamis pa ito sa kahit anong boses na ginamit nila sa iyo noon. Dumarating ito na walang kasamang paghingi ng tawad para sa huling sinabi nila sa iyo. Nilalaktawan nito ang parteng pinalayas kanila sa sarili mong bahay noong gabing mamatay ang tatay mo at dumidiretso sa parteng kailangan nila ng impormasyon. Hindi tumawag si Lorna para kamustahin ako. Hindi siya tumawag para humingi ng tawad sa mga kandado, sa malaking bag, o sa 3 upuan lang noong burol. Tumawag siya dahil nakahanap siya ng numerong hindi tugma, at ako ang kaisa-isang detalyeng hindi niya nabilang. Pinatay ko ang telepono at nahiga sa dilim. Nakalubog ang kama. Kumikislap ang ilaw na neon. At sa isang bahay 4 na milya ang layo, isang babae ang nakaupo sa hapagkainan at naisip sa unang pagkakataon na ang taong binaliwala niya ng 22 taon ay baka ang pinakaimportanteng tao sa kwarto. Hindi lang niya alam kung gaano pa kaimportante. Tumawag si Minda sa akin ng Martes ng umaga. Hindi siya bumati ng hello. Sabi niya, naglabas si Lorna ng 1,000 piso mula sa magkasamang impukan kahapon. Napaupo ako sa kama. Paano? Ginamit niya yung power of attorney na pinirmahan ni Diego noong nakaraang buwan. Pumasok siya sa sangay bitbit ang dokumento at ang death certificate at humingi ng tseke mula sa bangko. Wala ng bisa ang power of attorney. Nawawalan ito ng bisa kapag namatay na ang nagbigay. Alam ko yun. Alam mo yun. Pero mukhang hindi alam ng kahera. Tinawagan ko si Mateo bago lumipas ang 1 oras. Kinumpirma niya iyon. Nakapasok ang transaksyon. 40,000 piso ang nailabas mula sa isang magkasamang impukan gamit ang katibayan na legal ng walang bisa noong mismong sandaling huminto ang puso ni Diego. Ang paglabas ng pera ay pwedeng kasuhan, sabi ni Mateo. Nawawalan ng bisa ang isang power of attorney pagkatapos mamatay sa ilalim ng batas ng estado. Baka magkaroon ng pananagutan ang bangko dahil tinanggap nila ito. Pero ang mas mahalaga ngayon, sinasabi nito ang nangyayari sa isip ni Lorna. Ano ang sinasabi nito? Nagpapanik siya. Kinukuha niya ang lahat ng pwede niyang makuha dahil kutob niya may hindi siya maabot. Pinakiusapan ko siyang kunin ang mga kopya ng transaksyon. Kinuha niya. 4,000 piso ang inilabas. Ang ginastos sa burol ay humigit kumulang 4,000 piso. Ang burol, ang kabaong, ang lote, ang mga bulaklak. May 3,589,300 pisong nawawala. Saan napunta ang natitira? Tanong ko. Ipapahanap ko sa bangko ang tseke. Pero hula ko. Napunta iyon sa isang sariling kwenta. Nakabubukas lang ni Lorna. Ipalimbag mo lahat. Dalhin mo sa Huwebes. Gawa na. Pinatay ko ang tawag at umupo sa maliit na mesa ng panuluyan. Yung may balat na umaangat na sa gilid. Siguradong umaandar na ang printer sa opisina ni Mateo ngayon. Mga resibo ng transaksyon, petsa kung kailan natapos ang bisa ng dokumento, mga panuntunan sa batas. Bawat pahina ay dagdag bloke sa pader
na hindi alam ni Lorna na itinatayo na pala sa paligid niya. Kinuha niya ang pera dahil takot siya. Naiintindihan ko iyon. Ang takot ay nagtutulak sa mga tao na gumawa ng mga bagay na hindi maipaliwanag ng lohika. Pero ang intindihin ang isang bagay ay hindi pareho sa pagkonsinti dito. At ang paglabas ng 4,000 piso mula sa impukan ng isang patay na gamit ang walang bisang dokumento ay hindi takot. Ito ay pagnanakaw na nakasuot ng itim na damit at mga hikaw na perlas. 4 na araw na lang bago ang pagbasa ng habilin. Walang kaide-ideya si Lorna na bawat pisong inilalabas niya ay naidodokumento. Bawat transaksyon, bawat oras, bawat pirma, na wala siyang legal na karapatang gawin. Ibinaba ko ang telepono ko sa lamesa at pinatay ulit ito. Malapit na ang Huwebes. Ang opisina ni Attorney Carlos Bautista ay nasa ikalawang palapag ng isang ladrilyong gusali sa Rizal Avenue, sa itaas ng isang klinika ng dentista at sa tapat ng isang panaderya na amoy ensaymada tuwing alas 7 ng umaga. Makitid ang hagdanan, kahoy ang hawakan, at ang alpombra sa pasilyo ay napalitan na ng napakaraming beses kaya hindi na nito kamatch ang kulay ng mga dingding. Ang conference room ni Carlos ay may mahaba at bilugang lamesa na gawa sa madilim na kahoy, 8 upuang gawa sa berdeng balat, at isang bintana na nakaharap sa paradahan. Sa dingding sa likod ng upuan niya, nakasabit ang nakakwadradong diploma ng abogasya mula sa isang kilalang unibersidad at isang orasan na may lumang numero na tumutunog ng mas malakas kaysa sa dapat. Si Lorna ang unang dumating. Nakasuot siya ng itim na formal na kasuotan, plansadong pantalon, at ang parehong hikaw na perlas mula noong burol. Sumunod si Carla sa likod niya na nakakulay abong sweater at yakap-yakap ang isang maliit na bag. Umupo sila sa dulo ng lamesa na para bang napagdesisyonan na kung sino ang uupo saan. Sumunod si Minda. Nakasuot siya ng asul na bestida na malamang 20 taon na niyang ginagamit at isang pares ng sapatos na hindi gumagawa ng tunog sa alpombra. Umupo siya sa kalagitnaan ng lamesa at ipinag-krus ang kanyang mga kamay. Sabay dumating ang 2 pinsan ng tatay ko na sina Arturo at Danilo, parehong nasa edad 60, parehong nakasuot ng kurbata na masyadong maikli. Tumango sila kay Lorna, tumango kay Minda, at naupo malapit sa bintana. Ako ang huling pumasok. Katabi ko si Mateo na may dalang briefcase na gawa sa balat na may tanso na mga kandado. Nakasuot siya ng kulay abong tailored suit at isang kurbata na tulad ng dati, medyo tabingi. Agad na nakatingin ang mga mata ni Lorna kay Mateo. "Sino yan?" Sabi niya. "Abogado ko." Sabi ko. "Bakit kailangan mo ng abogado?" "Dahil tagapagmana din ako." Ngumiti si Lorna. Isang uri ng ngiti na hindi umabot lagpas sa labi niya. "Pia, napakasimple lang ng habilin. Wala nang kailangang drama." Tumikhim si Carlos. Isa siyang matangkad na lalaking may puting buhok at salamin sa mata na nakapatong sa dulo ng kanyang ilong. Binuksan niya ang isang folder sa ibabaw ng lamesa at sinabing, "Bago natin simulan basahin ang Last Will and Testament, kailangan kong ipaliwanag ang estruktura ng mga naiwang ari-arian ni Diego Ignacio." Sinabi niya ang estruktura sa paraang tulad ng isang arkitekto kapag sinasabi ang pundasyon. Maingat at nagpapahiwatig na ang mga susunod na mangyayari ay nakadepende ng buo sa pag-unawa muna sa parteng ito. Nakaupo si Lorna sa dulo ng lamesa na para bang panalo na siya. Binasa ng mabagal ni Carlos ang habilin. Siya yung klasing abogado na naniniwalang dapat marinig ang mga legal na dokumento, hindi lang binabasa ng pahapyaw at binibigyan niya ang bawat pangungusap ng bigat ng isang huling pahayag. Para sa aking asawa, Lorna Garcia Ignacio, iiwan ko ang pampamilyang tirahan na matatagpuan sa 47 Mabini Street, malinis at walang anumang utang. Iiwan ko rin ang natitirang balanse ng aming magkasamang impukan sa bangko. Ipinatong niya ng diretsyo ang kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Para sa anak sa unang asawa na si Carla Garcia, iiwan ko ang halagang 1,000 piso mula sa pondo sa pag-aaral na inumpisahan noong 2019. Napakurap si Carla. Anna, niche piso. Tumingin siya sa kanyang ina. Tumigas ang panga ni Lorna. Pero napanatili niya ang kanyang porma.
Yan ang kabuuan ng naiwang ari-ariang susuriin ng korte na mula kay Diego Ignacio, sabi ni Carlos. Naghintay ang buong kwarto. Nagkatinginan sina Arturo at Danilo. Hindi gumalaw si Minda. Umabante ng onti si Lorna. Yung bahay at yung impukan. Yun naman talaga ang inasahan ko. Gayunpaman, patuloy ni Carlos habang inaayos ang kanyang salamin, obligasyon kong ipaalam sa lahat ng partido na ang naiwang ari-ariang ito ay nagrerepresenta lamang sa isang maliit na bahagi ng mga ari-ariang naipon ni Diego Ignacio habang siya ay nabubuhay pa. Huminto ang kamay ni Lorna sa paggalaw sa lamesa. Sa loob ng humigit kumulang 18 taon, nagpatupad si Diego Ignacio ng mga legal na paglilipat ng mga ari-arian. Ang mga paglilipat na ito ay nakumpleto habang siya ay buhay pa, na may buong legal na dokumentasyon, talaan ng buwis, at nakapanotaryo. Ang mga nabanggit na ari-arian ay hindi bahagi ng kanyang susuriing pamana at sa makatuwid ay hindi saklaw ng pamamahagi sa ilalim ng habiling ito. Naging malamig ang boses ni Lorna. Paglilipat? Kanino? Tinanggal ni Carlos ang kanyang salamin. Tumingin siya sa akin. Tumunog ang orasan sa dingding ng 3 beses bago siya nagsalita sa kanyang anak, si Pia Ignacio. Ang katahimikan na sumunod ay hindi yung tipong parang walang laman. Ito yung tipong parang punong-puno. Ang hangin ay siksik sa mga bagay na gusto sanang sabihin ng mga tao pero hindi nila mahanapan ng mga salita. Tumayo si Lorna. Kumasada ang mga paa ng upuan niya laban sa sahig na kahoy. Hiniwa ng tunog ang buong kwarto na parang pagkaskas ng posporo. Anong mga paglilipat? Sabi niya. Asawa niya ako. Asawa niya ako sa loob ng 22 taon. Ano bang pinagsasasabi niyo? Tiningnan ni Carlos si Lorna, bitbit ang maunawaing ekspresyon ng isang lalaking naghatid na ng mga hindi inaasahang balita noon at alam niya na ang susunod na 3 minuto ang magdedetermina sa lahat. Marahil mas mabibigay ni Attorney Hernando ang mga detalye, sabi niya at itinuro si Mateo. Tumayo si Mateo. Binuksan niya ang mga tansong kandado ng kanyang maletin sa pamamagitan ng 2 malinaw na klik na umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Mula sa loob, naglabas siya ng 3 folder. Bawat isa ay may palatandaan, may label, at inorganisa ng napakapulido na tanging abogadong may singil bawat oras ang makakapagpatunay. Ipinatong niya ang unang folder sa lamesa. Ito ay ang titulo ng pag-aari para sa 6 na palapag na gusaling pangnegosyo na matatagpuan sa Makati. Ang pag-aari ay orihinal na binili ni Diego Ignacio noong 1999. Sa pagitan ng 2008 at 2020, inilipat ng unti-unti ang pag-aari kay Pia Ignacio sa pamamagitan ng isang serye ng deed of donation. Ang bawat paglipat ay isinumite sa Registry of Deeds, sinamahan ng donor's tax at nakapanotaryo. Binuksan niya ang ikalawang folder. Ito ang buod na ulat para sa talaan ng pamumuhunan na hawak ng pangalang Pia Ignacio simula pa noong 2008. Ang talaan ay kinabibilangan ng mga pondo sa pamumuhunan, impukan ng ibinalik na dibidendo at puhunan sa 8 pang karagdagang gusaling pangnegosyo sa 3 iba't ibang probinsya. Binuksan niya ang ikatlong folder. Ito ay ang pinagsama-samang pagsusuri ng halaga ng ari-arian na inihanda ng isang sertipikadong tagatuos na napetsahan noong mismong linggo ng kamatayan ni Diego Ignacio. Ipinatong ni Mateo ang kanyang kamay sa ikatlong folder at tiningnan ang lahat ng nasa kwarto. Ang kabuuang halaga ng mga ari-ariang nakapangalan kay Pia Ignacio mula sa petsang iyon ay humigit kumulang 1.4 bilyong piso. Walang gumalaw. Bumuka ang bibig ni Carla. Idiniin niya ang 2 kamay sa lamesa na para bang tinagilid ng numerong iyon ang kwarto. Sumandal si Arturo sa upuan niya. Tinanggal ni Danilo ang salamin niya at ipinatong ito sa lamesa. Si Minda, na alam na ito, ay tumango na lamang ng 1 beses at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang mga kamay. Hindi umupo si Lorna. Nakatayo siya sa dulo ng lamesa habang nakakapit ang mga daliri niya sa gilid. Pumuti na ang mga buko ng daliri niya laban sa madilim na kahoy. Hindi, sabi niya. Hindi, hindi. Yan. Pera niya yon. Ninakaw niya. Yan. Hindi nagtaas ng boses si Mateo.
Ang bawat transaksyon ay ipinatupad ni Diego Ignacio ng kusa na may kasamang sariling abogadong tagapayo sa loob ng 18 taon. Hindi ito mga ari-arian mula sa inyong estate. Personal ila ari-arian na ito ni Pia Ignacio. Tumingin sa akin si Lorna. Ang mukha niya ay kasing kulay ng mga dingding ng silid pulungan, patag, maputla, tinanggalan ng kontrol na suot niya na parang baluti simula noong burol. Alam mo to, sabi niya. Umuupo ka sa bahay na yon tuwing Miyerkules at kinakain ang pagkain ko at alam mo ang lahat ng ito. Tiningnan ko siya. Pinalayas mo ako 4 na oras matapos mamatay ang tatay ko. Pinalitan mo ang mga kandado bago pa man lumamig ang katawan niya. Gusto mong pag-usapan kung ano ang alam ko. Hindi pa tapos si Mateo. Dumukot ulit siya sa loob ng maletin ng isang beses at naglabas ng isang piraso ng papel. Inilapag niya ito sa gitna ng lamesa, nakaharap sa itaas, nakaayos sa gilid. May isa pang usapin, sabi niya. Nakatayo pa rin si Lorna. Hindi pa rin umaalis ang mga kamay niya sa gilid ng lamesa. Si Carla ay umiiyak na ng tahimik habang tumutulo ang mga luha sa magkabilang pisngi niya. Sa ikasiyam na araw matapos mamatay si Diego Ignacio, patuloy ni Mateo, nagkaroon ng paglabas ng pera na nagkakahalaga ng 4,000 piso mula sa magkasamang impukan sa bangko. Ang paglabas ng pera na ito ay naisakatuparan gamit ang isang power of attorney na pinirmahan ni Diego Ignacio noong Marso ngayong taon. Tumingala si Carlos mula sa kanyang folder. Alam na niya kung saan ito papunta. Sa ilalim ng ating batas, sabi ni Mateo, ang isang kapangyarihan ay automatikong nawawala ng bisa pagkamatay ng taong nagbigay nito. Namatay si Diego Ignacio noong Oktubre 11. Nangyari ang paglabas ng pera noong Oktubre 20. Ang dokumentong ginamit para autorisahan ito ay wala ng bisa. Naging matigas ang boses ni Lorna. Kailangan ko ang perang iyon para sa burol. Inilapit ni Mateo ang papel papunta sa kanya. Ang nagastos sa burol, ayon sa dokumentong ipinasa ng punerarya, ay nagkakahalaga ng 410,700 piso. Ang inilabas ay 20,000 piso. Nag-iiwan ito ng 3,589,300 piso na nawawala. May uri ng katahimikan sa kwarto na nangyayari kapag ang lahat ng tao ay sabay-sabay nagkukwenta sa isip nila. Tumingala si Arturo sa kisame. Tumingin si Danilo sa sapatos niya. Tiningnan ni Minda si Lorna ng isang ekspresyon na ngayon ko lang nakita sa mukha niya. Hindi galit, hindi awa. Kundi isang bagay na mas malapit sa pagtanggap. Na para bang umasa siya. Hanggang sa mismong pagkakataong ito na mali siya tungkol sa totoong pagkatao ni Lorna. Si Carlos ang sumunod na nagsalita. Kalmado ang boses niya. Lorna, pinapayuhan kita na kumonsulta sa iyong sariling abogado bago ka gumawa ng anumang hakbang tungkol sa transaksyong iyon. Bumulong si Carla Ma. Isang salita lang. Sinabi niya ito sa paraang sinasabi ng isang tao kapag hindi sila nagtatanong kundi nakikiusap. Ma, tama na po. Umupo ka na po. Mangyaring sabihin mo sa akin na hindi totoo kung ano ang tingin nilang nangyayari. Hindi umupo si Lorna. Hindi siya nagsalita. Nakatayo siya sa dulo ng lamesa, nakakapit pa rin sa gilid, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 22 taon, wala na siyang masabi. Sa ibaba, mula sa likod ng dingding ng klinika ng dentista, may nagsimulang mag-drill. Umangat ang tunog sa sahig tulad ng isang maliit, pabalik-balik na alarma na walang sinumang makakapagpatay. Umupo si Lorna. Hindi naging maayos. Bumagsak siya sa upuan na parang may pumutol ng mga tali at nahulog ang mga kamay niya sa kandungan niya at tumitig siya sa lamesa. 22 taon. Sabi niya. Mas mahina na ang boses niya ngayon. Nawala na ang utos rito. Pinagluluto ko siya. Nililinisan ko siya. Hinahatid ko siya sa bawat appointment niya. Nakaupo ako sa ospital ng 11 oras noong gabi ng unang pagkaatake niya. Hinawakan ko ang kamay niya. Walang sumagot. Tumunog ang orasan. Wala akong karera, sabi niya. Wala akong ipon bago siya. Iniwan ako ng unang asawa ko kasama ng isang hinuhulugang kotse, isang sagad na credit card, at isang anak na 18 buwan pa lang. Alam ni Diego yon. Alam niya kung saan ako galing.
Ipinangako niya sa akin na hindi ko na muling pagdadaanan yon. Tumingin siya kay Carlos. Wala ba yung lahat na halaga? Maingat na sumagot si Carlos. Sa iyo ang bahay. Ang impukan. Bawas ang kinukuwestyong na ilabas na pera. Ay bahagi pa rin ng pamana sa iyo. Hindi ka iniwan ni Diego ng walang-wala, Lorna. Iniwan niya ako ng isang bahay. Sabi niya. At binigyan niya siya ng 1.4 bilyong piso. Ibinigay niya ang mga iyon habang nabubuhay pa siya. Sabi ni Carlos. Pera niya iyon para ipamigay. Nagsalita si Minda sa unang pagkakataon. Tahimik siyang nakaupo. Nakahalukip-kip. Pinagmamasdan ang kwarto kung paano niya pinagmamasdan ang lahat ng bagay, nang may pasensya at walang komento hanggang sa dumating ang tamang oras. Mahal ka ni Diego, Lorna, sabi niya. Pinakasalan ka niya dahil mahal ka niya. Pero mahal din niya si Pia. At alam nating pareho, na hindi ka kailanman magbabahagi ng bukal sa loob mo. Kaya siniguro niyang may matitira kay Pia bago pa umabot sa ganito. Tiningnan ni Lorna si Minda na para bang sinampal siya. Alam mo? Alam ko dahil sinabi sa akin ni Diego. Maraming taon na ang nakalipas. Sabi niya, hindi kailanman papayag si Lorna na may mapunta kay Pia kung hindi ko pa ibibigay agad. Hindi niya gustong maging malupit. Naging totoo lang siya. Inilapit ni Carla ang kanyang upuan patungo sa kanyang ina. Ipinatong niya ang kamay niya sa braso ni Lorna. Hindi ito pinansin ni Lorna. Hindi ko alam. Bulong ni Lorna. Hindi ko alam ang lahat ng ito. At ayun na nga, ang pinakatotoong pangungusap na sinabi ni Lorna sa loob ng 22 taon. Hindi niya alam dahil hindi siya kailanman nagtanong. Hindi niya alam dahil hindi man lang pumasok sa isip niya ang posibilidad na ang tahimik na babae na naghuhugas ng mga pinggan at nagmamaneho pa uwi tuwing Miyerkules ay maaaring maging mas mahalaga kaysa sa inaakala niya. Pumatak ang kalahating oras sa orasan ng silid-pulungan. Walang sinumang gumalaw para umalis. Tumayo ako. Tumingin ang lahat sa kwarto sa akin. Si Lorna, hawak ang mga kamay sa kandungan. Si Carla, na natutuyo ang luha sa pisngi. Si Minda na may seryosong tingin. Sina Arturo at Danilo, sa kanilang masyadong maikling kurbata. Si Carlos sa likod ng folder niya. Si Mateo sa tabi ng kanyang maletin. Hindi ako pumunta rito para kumuha ng kahit ano mula sa kahit kanino, sabi ko. Ang lahat ng nakapangalan sa akin ay naging akin na maraming taon na ang nakalipas. Pumunta ako rito para malaman ng lahat sa kwartong ito ang totoo. Hindi lang bahagi nito, kundi lahat. Tiningnan ko si Lorna. Hindi siya umiwas ng tingin. Simula ngayon, hindi ako tatawag. Hindi ako bibisita. Hindi ako magpapaliwanag. Kung kailangan ninyo ako ni Carla, maaari kayong makipag-ugnayan sa pamamagitan ni Mateo. Kinuha ko ang bag ko mula sa sahig sa tabi ng upuan ko. Lumingon ako kay Minda. Salamat, Tita Minda. Tumango siya. Hindi na niya kailangan ang hihigit pa roon. Palagi kaming nagkakaintindihan sa parehong senyas na ginagamit ng tatay ko. Isang tango, isang tapik, isang nakataas na palad. Naglakad ako papunta sa pinto. Tumunog ang sapatos ko sa kahoy na sahig. Isang pantay na ritmo, tahimik at hindi nagmamadali. Hindi ako lumingon pabalik. Sa mismong labasan, huminto ako. Lumingon ako, hindi ng buo. Sakto lang para makita ang mukha ni Lorna mula sa gilid sa kabilang dulo ng lamesa. Sinabi mong sa iyo ang bahay. Sabi ko. Kung ganoon, kunin mo. Hindi ko yon kailangan. At kailanman, ay hindi ko kakailanganin. Isinara ko ang pinto sa likod ko. Hindi padabog, hindi marahan. Isang selyadong pagsara. Kung paano ako tinuruan ng tatay kong isara ang mga transaksyon. Tahimik, sigurado, at tapos na. Sa pasilyo, manipis na ang alpombra sa harap ng elevator. Sumabay maglakad si Mateo sa tabi ko. Hindi siya nagsalita. Alam niya na may mga sandaling hindi kailangan ng komento. Sira ang elevator. Naghagdan kami. Pagdating sa baba, sumunod sina Arturo at Danilo sa amin. Iniabot ni Arturo ang kanyang kamay. Siguradong ipinagmamalaki ka ng tatay mo. Sabi niya. Nakipagkamay ako.
Sasabihin niya sa akin na i-check muna ang talaan ng pamumuhunan bago magmaneho pa uwi. Muntik nang tumawa si Arturo. Tumango si Danilo. Naglakad sila papunta sa sasakyan nila at naglakad naman ako papunta sa akin. At ang amoy ng ensaymada mula sa panaderya sa kabilang kalsada ay sumunod sa akin habang naglalakad, parang isang mainit at ordinaryong bagay na walang kinalaman sa lahat ng nangyari sa itaas. Ayos lang iyon. Ang pagiging ordinaryo ay maayos. Matagal akong nakaupo sa loob ng kotse. Halos walang laman ang paradahan sa likod ng opisina ng mga abogado. Umalis na si Mateo. Umalis na sina Arturo at Danilo. Sa loob ng gusali, inakala kong nasa silid-pulungan pa rin sina Lorna at Carla. Pilit kinukuha, pilit inaayos ang direksyon ng buhay nila. Ipinatong ko ang mga kamay ko sa manibela at tumitig mula sa salamin papunta sa ladrilyong pader ng paradahan. May isang tubo ng tubig na pababa sa gilid ng gusali na may mantsa ng kalawang na hugis tandang pananong. Tumitig ako roon hanggang sa nanlabo ang paningin ko, at pagkatapos ay umiyak ako. Hindi dahil sa pera, hindi dahil kay Lorna, hindi dahil sa 22 taong pag-aayos ng 3 plato, mga nawawalang card para sa Pasko, at isang banig pansapin kung saan dapat naroon ang kama ko. Umiyak ako para sa tatay ko, dahil alam niya. Alam niyang darating ang araw na ito. Ang araw na papalitan ni Lorna ang mga kandado. Ang araw na tatayo siya sa pasilyo at sasabihing, kunin mo ang mga gamit mo. Ang araw na babasahin ang habilin at ang mga numero ang magsasalita para sa kanila. Nakita na niya ito maraming taon na ang nakalipas, kung paano niya nakikita ang mga lupang may mababang halaga at pagbagsak ng merkado. At naghanda siya sa kaisa-isang paraang alam niya. Hindi gamit ang salita, kundi gamit ang numero, mga dokumento, gamit ang 18 taong palihim na paglilipat, bawat isa ay maliit na gawa ng pagmamahal na nakabalat kayo bilang papeles. Hindi niya mapipigilan si Lorna sa kung sino siya. Minahal niya siya sa sarili niyang paraan at pinili niyang manatili sa kanya at naintindihan ko ang pagpiling iyon kahit hindi ko ito lubos na mapatawad. Pero siniguro niyang kapag dumating ang araw at alam niyang darating iyon, nakatayo ako sa lupa na hindi kailanman pwedeng kunin ni Numan sa akin. Pinunasan ko ang mukha ko gamit ang likod ng kamay ko. Pinaandar ko ang kotse. Pauwi. Dumaan ako sa tapat ng gusali. Gusali ko. 6 na palapag ng salamin at ladrilyo. May maliit na plakang tanso malapit sa pasukan na nagsasabing Ignacio Commercial. Hindi ko pinalitan ang pangalan. Wala akong balak palitan ito. Itinabi ko ang sasakyan at nanatiling umaandar ang makina, nakatingala sa mga bintana sa ika-4 na palapag kung saan nakabukas pa rin ang mga ilaw. May umuupang nagsusobrang oras sa trabaho. Walang kamalay-malay na ang babae sa kotseng nasa ibaba ay ang nagmamay-ari ng kisame sa ibabaw ng ulo nila. Tama siya, hindi ako kailanman nabigla. Pero ipagpapalit ko ang bawat piso sa talaang iyon para lang marinig siyang sabihin na, ang galing mo, kahit isang beses pa. 3 linggo matapos ang pagbasa, kumuha si Lorna ng abogado. Ang pangalan niya ay Attorney Benitez at eksperto siya sa pakikipaglaban ng mana sa korte. Sinuri niya ang bawat dokumentong inilatag ni Mateo, ang mga titulo, ang mga talaan ng buwis, ang mga nakapanotaryong legal na regalo, ang mga ulat ng pamumuhunan, at tinawagan si Lorna makalipas ang 1 linggo. Walang basehan para lumaban, sabi niya sa kanya. Ang mga paglilipat ay isinagawa sa loob ng 18 taon ng isang nasa tamang gulang kasama ang sariling abogadong tagapayo. Walang ebidensya ng pamimilit, pananakot, o kawalan ng matinong pag-iisip. Alam ni Diego Ignacio ng eksakto kung ano ang ginagawa niya. Nakipagtalo si Lorna. Sinabi niyang hindi siya inimpormahan. Sinabi ni Benitez na hindi inaatas ng batas na ipaalam sa asawa ang mga regalong galing sa pansariling ari-arian. Ang hiwalay na pag-aari ni Diego ay pwede niyang ipamigay. Ang gusali ay nabili na, bago pa ang kasal. Ang pondo sa pamumuhunan ay nabuo mula sa hiwalay na pera. Ang bawat sumunod na hinulog ay nanggaling sa sarili niyang kita at hindi ari-arian ng mag-asawa. Iniwan niya sa iyo ang bahay, malinis at walang utang. Hindi kanya iniwan ng walang-wala. Iniwan niya ako ng walang-wala kumpara sa binigay niya sa kanya, sabi ni Lorna. Hindi na sinagot iyon ni Benitez. Ang 4,000 piso ay ibang usapan.
Nagpadala si Mateo ng pormal na liham ng paghingi na nagsasabing ibalik ang 3,589,300 pisong sumobra sa gastos sa burol. Pinayuhan si Lorna ng abogado niya na sumunod. Ginawa niya ito. Dumating ang tseke sa opisina ni Mateo makalipas ang 10 araw. Galing sa isang sariling kuwenta na binuksan ni Lorna kinabukasan matapos ang paglabas ng pera. Nagpadala ng mensahe sa cellphone si Carla sa akin pagkalipas ng 3 araw. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na direktang kumausap siya sa akin. Nakasulat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya nung gabing iyon. Patawad. Binasa ko ito. Binasa ko ng 2 beses. Hindi ako sumagot. Hindi dahil galit ako, kundi dahil hindi ko alam kung ano ang sasabihin sa taong nanonood habang bumababa ako sa hagdan bitbit ang malaking bag at hindi man lang nagsabi ng kahit isang salita. Nagbago ang ihip ng hangin sa pamilya. Tumawag sa akin sina Arturo at Danilo. Nakipag-ugnayan ang mga kapitbahay na dumalo sa burol. Ang kwentong itinanim ni Lorna. Wala si Pia. Walang pakialam si Pia. Masyadong abala si Pia. Ay gumuho sa ilalim ng bigat ng mga numerong inilapag ni Mateo sa lamesa sa silid pulungan na iyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng 22 taon, natagpuan ni Lorna ang sarili niya sa labas ng pamilyang matagal niyang kinontrol. Ang paglayo na itinayo niya para sa akin ay umuwi sa sarili niya. Hihinto muna ako rito saglit. Kung mayroon kang tao sa pamilya mo na tinatrato kang parang hangin hanggang sa may kailanganin sila mula sa iyo, alam mo nang eksakto kung ano ang pakiramdam nito. Hindi yung sa pera, kundi yung parteng nakikita ka lang nila kapag wala silang kailangang ilabas o igastos. Kung tinatamaan ka sa kwentong ito, mag-iwan ng komento. Sabihin mo sa akin, tinalikuran mo na rin ba ang taong nagmahal lang sa iyo ayon sa gusto nilang mangyari? At habang nandito ka, sumubaybay ka na. Mas malaki pa sa inaakala mo, ang ibig sabihin nito. 6 na buwan pagkatapos, lumipat ako sa isang apartment na may 2 kwarto sa ikapitong palapag ng isang gusaling nakaharap sa isang pampublikong parke sa Maynila. Hindi ito marangya. Mayroon itong sahig na gawa sa kahoy na tumutunog malapit sa pinto ng banyo, isang kusina na may sapat na espasyo para makapagluto ng maayos na pagkain, at 2 bintana sa sala na nakaharap sa silangan. Kaya ang sinag ng araw sa umaga ay pumapasok ng mainit at diretsyo at tumatama mismo sa pwesto kung saan inilagay ko ang mesa ko. Binuksan ko ang sarili kong kumpanya sa pagpapayo noong tagsibol. Tinawag ko itong Ignacio Consulting Group. Hindi sinasadya ang pangalan. Hindi ito isang paggunita dahil sa pagiging sentimental. Magagalit ang tatay ko sa pagiging sentimental. Ito ay isang pahayag kung saan ako nanggaling. Ang lahat ng alam ko tungkol sa numero, sa pagpapasensya, sa pagbasa ng listahan kung paano basahin ng ibang tao ang mga tula, nag-umpisa iyon sa kanya. Bumisita si Minda para maghapunan minsan sa isang buwan. Nagdadala siya ng tinapay mula sa panaderya malapit sa kanila at isang bote ng alak na iginigiit niyang nabili ng mura, pero hindi naman talaga kailanman bumababa ang presyo. Kumakain kami sa maliit na lamesa sa tabi ng bintana at pinag-uusapan si Diego. Hindi na may kalungkutan, kundi may uri ng init na nagmumula sa pagkakakilala sa isang tao, ng eksakto kung sino talaga sila, na walang dagdag o bawas. Sinasabi niya palagi na ikaw daw ang kaisa-isang tao sa pamilya na nakakaintindi sa pagbabago ng interes. Kwento ni Minda isang gabi, habang hinihiwa ang espesyal na tinapay. Sinasabi niya yon sa lahat ng taong gusto niya, sabi ko. Ngumiti siya. Hindi. Sa iyo lang. May isa akong tinago mula sa lumang bahay. Hindi ang bahay. Hindi ang mga muebles. Hindi ang mga litratong masinsinang pinili ni Lorna sa pagdaan ng mga taon. Tinago ko ang maliit na calculator. Nakapatong ito sa mesa ko sa tabi ng laptop ko. Isang 30 taong gulang na calculator na may basag na plastik, naninilaw na mga pindutan, at isang screen na kumikislap kapag diniinan mong mabuti ang pindutan ng sagot. Ito pa rin yung ibinigay ng tatay ko noong tag-init ng maglabing-6 na taon ako sa opisina niya habang umuugong ang ilaw ng mesa at nagbubulong ang balita sa radyo sa likod namin. Hindi tumawag si Lorna. Hindi ko rin inaasahan. Nagpadala pa ng isang sulat si Carla. Isinulat kamay sa isang papel na hindi pamilyar sa akin.
Nagsulat siya tungkol sa paghahanap niya ng trabaho, tungkol sa pagiging iba ng pakiramdam sa bahay ngayon, tungkol sa kung paano niya hinihiling na sana iba ang nangyari. Binasa ko ito, ipinatong ko ito sa ibabaw ng kusina, at hinayaan iyon doon ng 1 linggo. Tapos tinago ko sa kahon. Hindi pa ako handang sumagot, at natutunan ko rin sa wakas na ang hindi pagiging handa ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng pakialam. Nakaupo ako sa mesa ko isang Martes ng umaga, nang kunin ko ang maliit na calculator. Mainit ang plastik mula sa araw na tumatagos sa bintana, at ang mga pindutan ay may malambot na pagpigil ng isang bagay na napindot na ng 10,000 beses at inaasahang mapipindot pa ng 10,000 beses ulit. Ang pangalan ng gumawa sa ibaba ay burado na maraming taon na ang nakalipas. Ang kabinet ng baterya ay may pandikit para manatiling sarado, ang mismong pandikit na inilagay ng tatay ko roon noong 17 taong gulang ako, at nasira ang takip nito habang nagmamaneho kami isang Sabado. Binuhay ko ito. Umilaw ang screen, isang mapusyaw na asul-berde na kulay. Medyo hindi pantay ang mga numero. Mas matingkad ang tuldok kaysa sa mga numero mismo. Gumagana pa rin ito. Siyempre, gagana pa ito. Hindi bumibili ang tatay ko ng mga bagay na nasisira. Na-type ko ang numero. Ling 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 ling. 1.4 billion. Tinitigan ko iyon ng matagal. Hinawakan ng screen ang numero nang walang panghuhusga, walang komento, walang palakpak. Matematika lang ito. Tulad ng kung paano ito laging matematika lang. Sa mga Sabadong nagmamaneho kami. Sa opisina na may maliwanag na ilaw ng mesa. Sa mga tawag namin tuwing 3 buwan. Sa kwarto ng panuluyan. Tuwing 3:00 ng madaling araw. Minsan nang sinabi ng tatay ko, habang nakaupo sa loob ng pickup niya sa labas ng isang bahay na may bitak na daanan, hindi pera ang solusyon sa lahat ng bagay, pero ang pag-alam kung paano ito bibilangin ay ibig sabihin hindi ka kailanman mabibigla o mapapag-iwanan. Tama siya. Hindi ako kailanman nabigla. Hindi kay Lorna, hindi sa mga kandado, hindi sa 3 upuan, hindi sa kahit saan. Pero ipagpapalit ko ang bawat piso sa screen na iyon para lang marinig siyang sabihin yon kahit isang beses pa. Pinatay ko ang calculator. Dumilim ang screen. Ibinaba ko ito ulit sa mesa katabi ng laptop kung saan ito nakalagay araw-araw mula nang lumipat ako. Tapos kinuha ko ang kape ko, binuksan ang liham ko sa laptop at sinimulan ang araw. Sa labas, napupuno ang parke ng mga tumatakbo para mag-ehersisyo at mga naglalakad ng aso, at isang babaeng nagtutulak ng karwahe ng sanggol na dumaan sa mga nahulog na dahon. Pumapasok pa rin ang sikat ng araw sa bintana mula silangan. Tumutunog ang sahig malapit sa pintuan ng banyo. Ang tinapay na dinala ni Minda noong linggo ay nasa kusina pa rin, nakabalot sa isang telang pamunas at may sapat pang natitira para initin. Buhay ko ito, ako ang gumawa nito, at sapat na ito. Ang pangalan ko ay Pia Ignacio at ito ang aking kwento. Hindi ako iniwanan ng pera ng tatay ko. Iniwan niya sa akin ang kaisa-isang bagay na hindi mabibili ng pera, ang abilidad na hindi kailanman mangailangan ng permiso ng sinuman para mabuhay. Kung nakarelate kayo sa kwentong ito, don't forget to like, subscribe, at i-share ito sa isang taong kailangang marinig ito ngayon. Marami pang kwentong tulad nito sa description box sa baba. Magkikita-kita tayo sa susunod.